ilalim ng puno ng sampalok. Diyan sa Bukandala. Nakalimutan ko na yun. Kaya lang may lumapit sa akin. Pastora, naalala mo ko? Sabi ko mo hindi. Ako yung na-born again nung mag-preach ka sa ilalim ng puno ng sampalok. Hallelujah! Ngayon po, pastor na sila. Dalawa pa silang pastor na nananagumpay na naghahayag ng salita ng Diyos. Dito rin po sa Imos. Amen! Kahit sa puno ng mangga pwede! Amen! Ako po ay nananalangin na. Kasi nung bago po akong Christian, meron pong crusade sa Manila Hotel. Yun daw, ang patutuo nung nag-crusade, yung nagsasalita, siya nagtitinda lamang ng punto o tsinta. Ang alam na nangyari dyan, 316. Sa lahat ng binibentahan niya ng punto o tsinta, isinisir na yung dyan, 316, hanggang binigyan siya ng Panginoon ng mga mananampalataya. At isa doon, eto nakakagulat, isa doon sa miyembro niya, binenta yung bahay niya, 16,000 lang. Siguro squatter. 16,000 lang ang benta niya ng bahay niya. At ibinigay sa pastor, pagbayad sa Manila Hotel para sila makakonduct ng crusade. Hallelujah! Mula noon, narinig ko, sabi ko, Panginoon, ako din. Kaya yung mga damit ko magaganda, tinatago ko. Sabi ko, Panginoon, ito yung pang-pris ko sa Manila Hotel. Kaya lang, sa barangay ako dinadala. Sa barangay ako dinadala ng Panginoon. Pero sabi ko, okay lang, Panginoon. Kahit hindi Manila Hotel, basta ginagamit mo ako. Salamat sa Panginoon. Amen! Hallelujah! At ito po ang ating samantalang tayo naghihintay ng pagbabalik ng Panginoon. Philippians 4:8. Dito po tayo magtatapos. Philippians 4:8. Ano po ba ang dapat natin gawin upang maunawaan natin ano yung pinapagawa sa atin ng Panginoon? Kailan tayo lalakad? Paano? Ito po ang pattern. Finally, brethren, whatsoever things are true. Sabi po sa Tagalog, anumang bagay ang karapat-dapat. Ano po ba ang karapat-dapat natin gawin sa buhay na ito? Hindi po sumba, simba po. Kahit mga pareho ng spelling. Huwag po tayo nagkakamali. Paglingkod po, simba, hindi sumba. Okay, ano ba ang karapat-dapat? Mahalin ko ang aking kaaway. Ano po ba ang karapat-dapat? Mahalin natin ang Diyos ng buong puso, ng buong lakas, ng buong pag-iisip. At mahalin natin ang ating kapwa, katulad ng pagmamahal natin sa ating sarili. Ito ang karapat-dapat na ugali na makikita sa katulad nating mga mananampalataya. Ano ba ang kapuri-puri? Gagawin natin ang mga bagay na makapagbibigay puri sa Diyos at hindi para sa tao lamang. Ano po ba ang totoo? Ano po ba ang marangal? Ito po ang dapat natin isipin. Dahil ang Panginoon po ay naghihintay at sa Matthew 25:21 ay maririnig natin, well done. Well done, good and faithful servant. Kahit hindi ako dinala ng Panginoon sa Manila Hotel, God can still say, faithful naman ako sa mga kabundukan. Thank you, Jesus. Hallelujah! 1 John 4:4. Ano ba ang kinakatakot natin? Bakit hindi tayo kumikilos? Bakit hindi natin natutupad ang kalooban ng Diyos? Sabi po sa 1 John 4:4. Sumaras ko na lang po. Ang Diyos ay sumasa atin. Mga anak, kayo ay sa Diyos na at pinagtagumpayan na niya ang bawat mga wad na propeta sapagkat
again.